Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 14, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sa gitna ng Ash Wednesday Mass, ikalawang palapag ng simbahan sa Bulacan, bumagsak, isa patay, mahigit 50 sugatan. Parang ganon dahil nga hinihingi na yung mga listahan nung nakapag-submit ng napakaraming signature. Senator Amy Marcos, ayuda para sa Kaposangkita program ng DSWD, gagamitin umano para suportahan ang People's Initiative. Mula sa kasalang bayan, love trains at panghuhuli ng MMDA with a twist. Iba't ibang gimmick ng pamahalaan ngayong araw ng mga puso. Alamin. Talagang, sige, patusin natin yan kasi pera pa din yan. At ang kwento ng tagumpay ng mag-asawang nagsimula sa 10,000 piso at malalim na puhunan ng pag-ibig. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nauwi sa trahedya ang unang araw ng paggunita ng Kwaresma matapos gumuho ang ikalawang palapag ng St. Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Isang 80 anyos na miyembro ng kwarang nasawi, mahigit 50 naman ang nasugatan, kabilang ang 2 nananatili pa sa ospital. Nangyari ang pagguho sa kalagitnaan ng Ash Wednesday Mass kaninang alas 7 ng umaga. Base sa paunang investigasyon, 30 taon na rin ang naturang gusali at ang gumuhong bahagi nito ay puno na pala ng anay. Ayon kay Mayor Arthur Robes, hindi na muna ipagagamit pansamantala ang simbahan habang hindi pa naiinspeksyon na ayos ang istruktura nito. Pinapasilip na rin ngayon ng alkalde ang lahat ng gusali sa kanilang lungsod na may kalumaan na, katulad ng mga pampublikong paaralan at iba pang simbahan. Yung talagang medyo malaki yung tama, yung si Lola nga na 82, saka itong si 49 years old na aming lay minister na nabali yung kanyang kamay na kailangan siya opere. At saka ito nga si Lolang nasawi. No? Pero the rest ay ano lang, yung mga galos lang, mga sugat lang. Samantala sa Antipolo, dinagsa ng mga Katolikong Pilipino ang katedral ng lungsod ngayong Ash Wednesday na hudyat nga ng pagsisimula ng Lenten season. May paalala naman ng mga health experts sa mga lalahok sa iba't ibang aktibidad ngayong Kwaresma. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Siksikan at halos nagkatulakan. Ganito dinagsa ng mga nananampalataya ang Ash Wednesday sa Antipolo Cathedral. Ito ang unang Kwaresma magmula nang maitalaga ang naturang simbahan bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at Southeast Asia. Pag alam kong papunta na ako rito, lumalakas ako. Kanina masakit ang tuhod ko. Sabi ko hindi yata ako makakaalis. Lumangkaso ako Dasal ako pupunta dito. Para sa mahigit 85 milyon na Katolikong Pilipino, mahalaga ang simbolo ng pagpahid ng abusanoo dahil hudyat ito ng 46 na araw ng pagninilay bago ang Pasko ng pagkabuhay. Parang umpisa na ng sakripisyo, sampalataya lang, panata. Yun lamang ang kagandahan talaga sa ating mga Pilipino. Sabi nga kahit modern na yung mundo natin, pero pag pinag-usapan ng pananampalataya, nandun talaga yung ating desire. Nandun talaga yung ating pagnanais na makisama, lumahok, dumalo. Inaasahang aabot sa halos 15 milyon ang aakyat sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage simula ngayong araw hanggang sa Easter Sunday. Kaya ang mga eksperto nagpaalala sa publiko lalo na sa matatanda at mahina ang kalusugan na panatilihin ang pag-iingat at pagsusuot ng face mask. Diba? Para protection. Immunocompromised ka na Kasi ang COVID andyan lang. Ingatan natin ating sarili, ingatan natin ating pamilya na may pandemic pa rin pero kailangan naman nating talagang kumilos din. Bagamat hindi lahat ng dumalo sa simbahan ay napapanatili ang minimum public health protocol, pero may iilan pa rin na ginagawa ito. Alcohol, siyempre pag lumabas ka ng bahay, dapat naglilinis ka ng kamay, saka pwede ka namang maligo pagka uwi ng bahay. Siyempre nagkaroon ng COVID, hindi pwedeng baliwalayin yung mga bagay na dumating sa ating pandemya. Diba, usually yan yung magbisita iglesia, wear mask. Better yet,
bring alcohol. Yan pa rin. Hydrate yourself, drink vitamin C, and just be healthy. Healthy food. Sa huli, paalala ng simbahan sa mga makikilahok sa mga aktibidad ngayong Lenten season, huwag kalimutang isabuhay ang tunay na diwa nito. Ang kulang lang sa atin talaga yung pagsasabuhay nito. Kumbaga, mas maganda makita pa sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Plano umanong gamitin ng ilang LGU ang 27 billion peso budget ng AKAP program ng DSWD bilang premyo sa mga individual na kumilos para sa People's Initiative Campaign. Yan ang ibinunyag ni Senator Amy Marcos sa gitna ng bangayan ng mga mambabatas hinggil sa charter change. Ang sagot ng mga kongresista at ng DSWD ukol dyan. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Planong paimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Senado ang Kapos ang Kita Program o AKAP program ng DSWD. Ang AKAP ay ang 5,000 pisong cash subsidy program ng ahensyang nakalaan para sa bawat Pinoy na may below minimum wage monthly income. Pero ayon sa senador, hindi umano ang budget na yan gagamitin ng ilang local government units bilang premyo sa mga gumalaw sa People's Initiative o PI Drive na target na maamyendahan ang 1987 Constitution. Parang ganon dahil nga hinihingi na yung mga listahan nung nakapag-submit ng napakaraming signature. Ang impormasyong ito galing raw sa text blasts na natanggap ng senador mula sa House of Representatives. Bagay na kinumpirma sa kanya ng isang hindi niya pinangalan ng kongresista. Within Congress, which fortunately or unfortunately I still seem to be a part of. Kasi hindi ako nagpapalit ng telephone number eh. Una nang sinabi ng senador na hindi siya pamilyar sa AKAP. Pero si Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon agad bumuelta sa senador. Malinaw raw kasing lumagda si Senator Amy kasama ang Bicameral Committee noong nakaraang taon at pawang inaprubahan ang 27 million peso budget ng AKAP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Isang malaking kasinungalingan na naman po at gawa-gawang kwento. No? Ganito rin ang sagot ng DSWD. Katunayan, not even a cent of this program has been utilized yet. So on that premise, medyo malayo na po tayo doon. AKAP has full of good intentions at panawagan ko na lang po na sana wag pong bigyan ng pangit na kulay. Pero ang sagot ng senador, hindi madedisburse ang pondong yan dahil wala pa raw na itatakdang Implementing Rules and Regulations o IRR para dito. Wala pa kasi ginagawa pa eh. Sabi ko nga, mismo yung DSWD, foreign at hindi alam ang AKAP project. Kaya't ang kailangan daw gawin ng Department of Budget and Management o DBM at DSWD ayon sa senador. Alamin nila at pati yung DBM suko din paano daw sila magre-release ng pera kapag hindi nila alam yung IRR. Wala pang IRR eh. Pero paglilinaw ng DSWD, tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang may sa katuparan ang naturang pondo. Kung ano yung mga issues na nakapaloob dun sa pagpasa ng pondo na yon, ito po ay nasa issue na dapat talakayin sa Kongreso po kasi Kongreso po ang nagtatakel or may power of the purse po ay nasa Kongreso, sila po ang nagsiset ng budget po ng pamahalaan. Sa harap nito, kinumpirma ng liderato ng Senadong kasado na ang ceasefire sa pagitan ng mataas at mababang kapulungan. I know medyo nagkasakita ng ibang mga senador at mga congressmen, particularly may majority floor leader, but it doesn't mean we cannot work professionally. Yan ay para raw mabusisi na ng parehong komite ang mga nakapilang panukalang batas na kailangan ng maaprubahan. We committed to talk to each other hopefully next week for a secondary meeting kasi mabilis na po yung pagkita namin kanina. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Iginigiit naman ni Senator Francis Tolentino sa mga kritiko na hindi pag-aaksaya ng panahon ng ginagawang hearing ukol sa charter change. Anya, mahalagang maging transparent at mabusisi ang pagsisiyasat sa posibleng pagrerepaso ng saligang batas. Aminado naman ito na tila mayroong duda ang Senado sa totoong motibo sa hakbang, lalo na sa usaping politikal. It is a proper forum to educate those, specifically those
who were not part of the 17.4 million Filipinos who ratified the current constitution, which we are talking about right now. It is a forum to perhaps make the viewers, the listeners, and all of us realize that we should have shared values based on the Constitution. And it's not a waste of time. Umalma ang Agri-Group na Bantay Bigas sa pahayag ng Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro na imbis na bulaklak ang ibigay ngayong araw ng mga puso, bigas na lang daw. Sabi ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavidio, obligasyon ng gobyerno ang pamimigay ng abot kaya o kaya libreng bigas sa publiko. Kinondena rin nito ang sinabi ni Navarro na mas maigi pa raw na magbenta ng bigas sa halagang 56 pesos para stable ang supply kaysa sa 42 pesos pero kakapusin naman ito. Panawagan niya, alisin na ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP at ibalik ang subsidized rice. Tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas kahit yung pangako ng RA 11203 o yung rice liberalization law na gawin 25 pesos per kilo ang patas, ang bigas ay wala tayong nakita bagkus ay mas lalong tumataas ng tumataas. Hindi yan dapat salita ng isang USEC na nasa gobyerno, no? Kung hindi nila kayang gawin yung kanilang responsibilidad na mapababa ang presyo ng bigas ay dapat umalis na sila diyan sa Department of Agriculture. Iwasan ang iyong crush. Ito naman ang payo ni Vice President Inday Sara Duterte ngayong Valentine's Day. Ayon kay VP Sara, posible kasing mauwi sa pagkasawi sakaling ma-reject sila ng kanilang hinahangaan o iniibig. Dagdag pa ng Vice Presidente, mas mahalaga pa ang bigas kaysa sa pag-ibig ngayong araw ng mga puso. Kaya crush ang tawag sa tao na gusto mo dahil he will crush your heart and break your heart. Kaya wag mo na lang lapitan. Happy Valentine's Day sa inyo lahat. Kanya-kanyang pakulungan ang ilang ahensya ng gobyerno ngayong araw ng mga puso. Pero sa mga walang kadate, huwag maging bitter dahil ayon sa Octa Research, mataas naman ang probabilidad na mahanap mo na ang the one for you. Ano nga ba ang chance mo sa pag-ibig? Sasagutin yan ni Ace Cruz sa kanyang balitang A to Z. Effort ako nun. Gabi-gabi pumupunta ako sa kanila. Ano po kasi siya talagang consistent po kasi siya talaga pagka halimbawa. Kagaya po nung nagsama po kami, 2 trabaho po ang pinapasok niya nung nagsama po kami. Ganitong fighting spirit ng newlywed couple na sina Keith at Kathleen na aminadong hindi naging matamis ang pagsisimula ng samahan dahil sa kung minsay hindi pagkakaunawaan. Pero aminado rin silang kulang kung walang isa't isa. Kaya humantong ang mga ito sa pagtatanan at ngayoy, totohanan na. Kampante na po ako. As in, ano na po ako parang kahit sa ako na siya hayaan Kasi may pangahawakan na po ako. Legal wife na ampeg, hindi na po side chick. Charing! Pursige raw sila makasal dahil sa paniniwalang may dagdag itong blessing sa pagbunga ng kanilang pamilya. Hindi naman habang buhay, nasa baba kami. Balang araw, aangat din kami. Talagang sinisipagan ko lang po araw-araw talaga. Kabilang sina Keith at Kathleen, sa higit 100 ipinag-isang dibdib sa kasalang bayan ng District 4 ng Quezon City ngayong Valentine's Day. Bukod naman sa kasalang bayan, may ilan ding paandar ang government agencies ngayong araw ng mga puso. Ang MMDA at Manila Traffic and Parking Bureau, business as usual pa rin sa panguhuli ng illegal vendors at illegally parked na sasakyan. Pero with a Valentine's twist. Kaya nga lang po talagang pasensya na kasi hanap buhay lang din. Merienda lang naman yung namin Hindi po namin kayo pinagbabawal maghanap buhay. Ang sa amin po, ilagay po natin sa maayos na lugar. Halos ma-broken-hearted tuloy ang mga nahuli kasi walang patawad kahit pa-Valentine's. Huli niyo pa kami. Boss, kinakausap ano ba naman kayo? Wala na kayong patawad. Boss, wala na kayong patawad. Tinatanong muna kita, may lisensya ka ba? Pero in the spirit of Valentine's, may pa-flower naman ang mga otoridad sa kanilang tough love na ipinamalas. Happy Valentine's! Bulaklak tayo. Thank you ha. Ipuso
puso. Samantala, ramdam din ang Valentine's Day Spirits LRT Station kung saan may paharana at libreng chocolate flowers pa ang transport officials at Coast Guard personnel para sa mga commuters. Although we're too old, we feel we're too old for Valentine's Day, but we do appreciate that it is it is also a saint. All these things, parang kasama ito sa pasasalamat natin sa ating mga pasahero at ganun din, mabigyan din sila natin ng konting kasayahan or katuwaan sa kanilang biyahe. Pero paano naman ang Valentine's kung nananatili kang single? Walang dapat ikainggit sa mga nahanap ng kanilang tunay na pag-ibig. Dahil sa tansya ng Okta Research Group, mas malaki pa rin ang tsansa mo na mahanap mo ang iyong true love kumpara sa papanalunan ang jackpot prize sa 642 Lotto. Nakikita naman natin yung proof sa population. Maraming may asawa sa ating demographics. So ibig sabihin, hindi naman nahihirapan makahanap ng love life yung mga kapwa Filipina natin. So hindi naman gano'ng kahirap. Baka 1 in 100 lang ang probability. Good news din sa mahiyain at hindi palalabas dahil mas mabilis nang humanap ng mamahalin salamat na lang sa iba't ibang online dating platforms. Sa halip na babiyahe ka pa, kunyari makikipagkita ka, babiyahe ka sa malayo, yung nakilala mo, nasa Manila ka, tapos taga Laguna, ganun, babiyahe ka pa sa Laguna, medyo hassle. Pero kung bago kayo magkita, nag-usap na kayo, nag-usap, nag-share na kayo ng mga interests, nag-video call kayo, mas madali na makailala yung tao and kaya mas madali na rin makakuha ng jowa. Pero sa huli, ang pag-ibig guys sa Lotto, hindi makaka-jackpot kung hindi ka rin willing tumaya sa iyong iniibig. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod, birthday boy Juan Ponce Enrile, mas matanda pa pala sa ilang imbensyon. At mamaya, literal na sa hirap at ginhawang samahan, yan ang pinatunayan ng mag-asawa sa ating Diskarteng Pinoy segment. Ang buong storya, abangan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Hindi magsasampa ng kaso si Vice President Sara Duterte kay retired policeman at self-confessed dating member ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ito'y kahit inaakusahan ni Las Cañas si Inday Sara na siya ang nasa likod ng Oplantok Hang sa Davao City noon. Sinabi rin ni Duterte na hindi pa sila nakapag-uusap ng kanyang ama hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court. Iginiit din nito na hindi siya nababahala sa gagawing ICC probe sa kanyang ama. Bagkus mayroon na itong mga abogadong nakausap para rito. Sigurado naman ako meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte, so naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. Nailibing na ngayong araw ang ilan sa mga nasawi sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga, kinakailangan ng ilibing ang mga ito dahil sa state of decomposition ng mga katawan. Personal din nagpaabot ng pakikiramay at tulong sina Governor Dorothy Montejo Gonzaga at Congressman Gonzaga. Matatanda ang umabot sa 71 kataong nasawi sa landslide at aabot naman sa mahigit 1,700 na pamilya o mahigit 6,000 individual ang naapektuhan ng trahedya. Isa ang kumpirmadong patay habang 5 ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa New York. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang gulo sa alitan ng dalawang grupo sa train station sa Bronx. Tiniyak naman ng NYPD na hindi titigil ang mga ito hanggat hindi natutugis ang mga suspect. Nakatakdang magbalik sa international competition si world number 2
pole vaulter Ernest John E.J. Obiena sa susunod na linggo. Ito ay gaganapin sa Glasgow, Scotland, kung saan sasalihan ni Obiena ang 3 malalaking kompetisyon. Kabilang na ang World Indoor Championships na una niyang beses na sasalihan. Magtutungo rin si Obiena sa iba pang bansa para lumaban sa iba't ibang pole vault event. Bago nito, masusi na ang pag-iensayo ni Obiena sa Italia para sa nalalapit na Paris Olympics. Sabay ng Valentine's Day, nakalinya rin sa trending list si former Senate President Juan Ponce Enrile na nagse-celebrate ng kanyang 100 taong kaarawan ngayong araw. Ipinanganak noong February 14, 1924 si Enrile. Ibig sabihin, mas matanda pa pala ito kaysa sa ilang imbensyon sa nakaraang siglo, tulad na lang ng telebisyon, ng aircon at ng unang antibiotic na penicillin. Kaya naman naging biruan na ng mga Pinoy ang haba ng buhay ni Enrile na nakasurvive na nga ng ilang administrasyon ng bansa. Pinuri naman ng ilang opisyal ng bansa ang tatas nito sa kabila ng kanyang edad. Happy birthday and more birthdays to come! Sa aming pagbabalik, lovers at tandem in diskarte. Ano kayang sikreto ng successful couple na ito? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa hirap at ginhawa, katagang mahirap bigkasin sa wedding vows, mas ramdam daw ng ilang taon ng mag-asawang taga Batangas na 10,000 piso lang ang ginamit bilang panimula. At sa tinagal-tagal ng pagsasama, nagbunga ng ilang negosyo ang kanilang paghihirap na pinatatag ng pagmamahal, pag-intindi at pagpasensya sa isa't isa. Ang kanilang discarding Pinoy story with love sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. 10,000 pesos ang halaga ng perang ginamit na panimula ng bagong kasal noon na si Engineer MJ at ang medtech na si Ikay taong 2019. Prosperity dance, yung binibigay ng mga ninong at ninang. Parang ang kinita namin doon, 70,000. So pinabayad lang namin doon sa catering. 60,000 may naiuwi kaming 10,000. Tapos nung pag-uwi namin sa Boracay, ala baby, kasal na tayo. Kami dalawa. Tapos yung bahay namin, parang ganito lang siya. Sobrang liit lang siya. Kusina. Ito talaga CR, kusina, at saka salas. Pero pinanghahawakan daw ng mag-asawa ang mga katagang binitawan sa wedding vows. Bago sila tuloy ang mag-isang dibdib, gaya ng ilan sa social media nagkakilala ang dalawa, nariyang pinupusuan pa ni MJ ang ilang picture ni Ikay hanggang sa magkamabutihan ito. Ay, ikaw, sabi ko, yo! Kaya pala niya kasi trip-trip niya lang, kaya nga nasasabi niya pag tinotoyo siya, nakikipag-trip, ganun. Akala niya siguro, papakawalan ko pa. Hindi niya alam ng time na yun, naghahanap na ako ng papakasalan. So yun, after 2 years, nagpakasal kami. May 3 akong nanliligaw, engineer at tech, tapos siya estudyante. Mas pogi nga sa kanya yung dalawa eh. And the rest is history. At kailanmay, hindi pinagsisihan ni Ikay na si MJ ang kanyang pinili. Thank you, Lord. Hindi kasi siya lang yun eh. Parang full package kasi siya pati family. Ang bait ng aking mommy at daddy, kapatid, ang mabait nila. Tapos ay super prayerful person lahat sila. Tapos supportive siya sa kung anong gusto ko talang gawin. Patunay ang pagsusumikap nila bilang mag-asawa nung dumating ang pandemya. Talagang, sige, patusin natin yan kasi pera pa din yan. Punta tayo dyan sa ganito. Pati mga laruan ng bata, nagbebenta kami ng laruan ng bata. Nagluto din ako ng mga donut. Tapos nagbenta ako ng mga kitchen. Basta kung ano lang, tapos yung mga salted egg chips. Dami na kaming pa-order. Naging mahirap sa umpisa pero sa pagtutulungan ay nagsunod-sunod ang pag-arangkada ng kanilang negosyo. Mula sa isang derma clinic na sundan ng salon, wellness gym, laundry at ang pinakabago sa kanilang negosyo, ang coffee shop. Hindi tuloy maiwasang matanong ang mag-asawa kung may plano na magkaanak ngayong unti-unti nang gumaganda ang kanilang buhay. Andun kami sa stage na hinihil namin yung aming mga gusto mo ng bata. Yes, ngayon, yung mga kabataan. Pagta-travel ka, may iba kang pupuntahan nang wala kang iisipin iiwanan na baby.
o kung ano man, no. Kaya yun sabi ko, i-hold mo na lang ang pag-ibig. Gayunman, hindi raw nila ito nakita bilang kakulangan sa buhay mag-asawa. Sa katunayan, wala man daw silang anak, nagiging instrumento naman daw sila para matupad ang pangarap ng ilan. Ang isa nga sa mga ito, third-year nursing student na. Hindi lang naman ikaw may kaldero. Diba? Lahat naman tayo gustong kumain. Lahat tayo kailangan kumain. Para mas mabilis ang blessing pag tumutulong ka talaga. True. Hindi, kasi nung kami nag-scholar, hindi pa naman ganito yung mga business namin. Ang malinaw sa ngayon, habang tumatagal ang samahan nila bilang mag-asawa, mas lumalalim pa raw ang pag-intindi, pagpasensya at pag-aruga sa bawat isa. Ngayong Valentine's Day, mensahe nila sa isa't isa. Pagtagal kasi minahal mo na din kasi mabait, maalaga. Hindi mo talaga siya kayang mahalin araw-araw. May times talaga na parang hindi ba to? Ganito lagi ugali nito, ba't ganyan? So ang gagawin mo dun, lalaban mo lang lagi. Kahit hindi mo siya mahal, pero dapat mag-stay ka pa rin kasi bukas, mahal mo na ulit. So, sayang naman, kumbaga umibig ka ng salitang hindi mo na kayang ibalik. Tapos, bukas naman pala magsisisi ka. So, Bagamat ilang taon pa lang ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, malinaw nilang wala ng anumang bagay pa ang makapaghihiwalay sa samahan nilang pinagbigkis ng hirap at ginhawa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang pari at manunulat na si Thomas Merton. Ayon kay Merton, ang pag-ibig ay ang ating tadhana. Hindi natin makikita ang tunay na kabuluhan ng buhay kung tatahakin natin ito ng mag-isa. Matatagpuan lamang natin to ng may kasama. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo at maligayang araw ng mga puso Pilipinas.